Aba, sa unang pagkakataon, correct me if I'm wrong. Ngayon lang ako nakarinig ng pagsang-ayon ni Vice President Sara Duterte sa utos ni President Bongbong Marcos na magpa-lifestyle check ang mga government officials. Migs Subiri, Raffy Tulfo, Amy Marcos, mga nagpa-test na. Kailan kaya yung mga susunod? Katulad ni Robin Padilla. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kenyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magsimula, isang shoutout po muna tayo kay Jake from Rome, Italy, kay Noel Pox Daza at kay Loretta Tahanlangit ng Santiago City. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa usapang Tito Manny. Kahapon po kasi naglabas ng kautusan si President Bongbong Marcos. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. At sa unang pagkakataon, meron din sinang ayunan si Sara Duterte sa mga galawan ni President Bongbong Marcos. Sabi po kasi sa balita, Vice President Sara Duterte has backed the order of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to subject all government officials to lifestyle checks amid the investigation into anomalous flood control projects. In an interview in The Hague, Netherlands, Duterte said that the lifestyle checks should include all elected and appointed officials. Dapat lang at hindi lang yung elected public officials pati yung appointed public officials at hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dami, ilabas yung mga dami ng public officials, sabi pa ni Sara Duterte. Wow, ang galing! Tama ba yung naririnig natin? Sumang-ayon si Sara Duterte sa gustong mangyari ni President Bongbong Marcos. Pero teka muna, kapag sinabing all government officials, syempre kasama dyan ang Vice Presidente. Handa na ba si Sara Duterte na ilabas yung kanyang SALN? At handa ba siyang buksan ang kanyang mga bank accounts? Mukhang nag-boomerang na naman kay Sara Duterte itong kanyang pahayag ng pagsang-ayon kay President Bongbong Marcos. Sabi kasi ng mga netizens kay Inday Sara, isama ang bank account mo sa lifestyle check. Mariing pinuntirya ng mga netizens si Vice Presidente Sara Duterte matapos nitong sabihin na suportado niya ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Dapat lang, pahayag ni Duterte, at hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials at hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nasa SALN. Dapat deep dive. Ay, tatamaan ka talaga dyan, Sara Duterte. Dahil ang gusto mo, deep dive. So dapat yung kaila-ilaliman ng bank accounts ninyo at yung SALN ay dapat lumabas. Ngunit agad bumalik ang bola sa kanya matapos igiit ng mga netizens na dapat ding isama ang pagbubukas ng kanyang bank account para makita ang tunay na pinagmulan ng kanyang yaman. Kung bank account nyo, VP, isama din para mas lalo tayong magkaalaman, ani ng isang netizen. Dagdag pa ng iba, hindi na bago ang issue ng bank accounts laban sa pamilya Duterte dahil ilang beses na rin itong naging kontrobersiya noon pa man. Anila, mas magiging kapani-paniwala ang panawagan ni Duterte kung siya mismo ang magpapakita ng halimbawa at magbukas ng sariling accounts. Samantala, ang panawagang lifestyle check ay bunsod ng utos ni Pangulong Marcos Jr. matapos mabunyag ang mga aligasyon ng katiwalian sa pondo ng flood control projects. Layunin ng Malacanang na matiyak na hindi napupunta sa bulsa ng mga opisyal ang pondo na dapat sanay para sa pagresolba ng malalang problema ng pagbaha sa bansa. So ayan,
handa kaya si Sara Duterte na buksan ang kanyang mga bank accounts? O, di ba parang mga? Kasi narinig natin na marami pong bank accounts si Sara Duterte at may mga joint accounts pa sila ng kanyang amang si dating presidente, Rodrigo Duterte. So maganda ang pagsang-ayon ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. Pero in fairness, tanong ng iba, kung kakailanganing ilabas ang salin, ilalabas din kaya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang salin at dadaan din ba siya sa lifestyle check? Sa ginawang kautusan ni President Bongbong Marcos, I'm sure handa siya dahil siyempre kailangan niya mag-lead ng example kung uutusan niya ang lahat ng government officials na sumailalim sa lifestyle check. I'm sure handang gawin ni President Bongbong Marcos yan. Na kung tutuusin, alam po natin, simulat sa pulyan. Mula nung naupo sila ex-President Cory Aquino hanggang kay ex-President Rodrigo Duterte, wala pa pong presidente ang nagtagumpay na harapin ang problema ng korupsyon. Well, yung iba siguro nagtangkang kalabanin ng korupsyon at meron din naman na walang ginawa para sa problema ng korupsyon sa bansa natin. So, magtagumpay po sana si President Bongbong Marcos dahil yun ang kanyang sinabi. If there's one thing I will not leave this office until I fix this is it. This is one of those things. So sana yung ginagawang investigasyon ng Senado, dapat pantay-pantay. Nakakailang lang kasing tignan na itong mga senador ang mismong nag-iimbestiga ng mga anomalya samantalang ilan sa kanila ay nasasangkot dito sa mga maanomalyang flood projects na to. May mga nagtanong nga kailan kaya bubusisiin ni Senator Marcoleta yung 51 billion na napunta kay Representative Pulong Duterte? Saan daw napunta yung perang yon? Dahil hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Davao City. So, sabi ko sa inyo exciting days are here to come. Magkakaalaman po talaga. At sa pagsang-ayon ni Sara Duterte sa lifestyle check, dapat niya nang ihanda yung kanyang salin at ang kanyang mga bank accounts. Punta naman tayo sa Senado. Kaugnay ng pagpapadrug test sa ilan natin mga senador. Alam na po natin kung saan nagsimula yan, doon sa pagkakahuli di umano kay Nadia Montenegro na isang staff ni Robin Padilla na nagchochongki daw sa loob ng CR ng Senado. Although nag-resign na po si Nadia without any investigation, so siya ay off the hook na dahil nag-resign na, so tapos na. Hindi na kailangan imbestigahan. Although syempre, todo deny po si Nadia Montenegro na hindi siya yung tinutukoy na nahuling nagchongke sa CR ng Senado. So ewan ko kung anong gagawin ng Senado. Pababayaan na lang ba na nag-leave or nag-resign na si Nadia at porke ba nag-resign, tapos na ang kwento? So balita natin, nagpa-drug test na si Migs Zubiri, si Raffy Tulfo, kasama pa ngayong lahat ng staff ni Raffy Tulfo. At kamakailan lang, si Senator Amy Marcos. So ang kinalabasan ng mga drug test ni Migs Zubiri, ni Raffy Tulfo at ni Amy Marcos ay pawang mga negative. At sabi pa nga ni Amy, dapat nga daw sila ang maging example, maging ehemplo. Hindi ba dapat mauna kami? Magpaka-good example naman ng mga mambabatas kasi kami ang tumatayong liderato ng bansa, dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. Ang tanong, bakit yung ibang mga senador ay hindi pa nagpapadrug test? At teka muna, drug test. Yung mga senador na to nagpa-drug test. Bakit hindi hair follicle test? Hindi ba ang hinihiling nyo kay President Bongbong Marcos magpa-hair follicle test? Bakit kayo ngayon na nag-volunteer magpa-drug test, ay drug test lang ang ginawa? O kasama na ba dyan ang hair follicle test? Parang hindi kasi puro urine samples lang ang nakita ko sa mga pictures ng mga senador na to. So, kung ang ginawa ninyo ay drug test lang at hindi hair follicle test, dapat ba naming paniwalaan na kayo ay totoo na nag-negative sa drug test na yan? Kasi yung kay President Bongbong Marcos na nagpa-drug test, in fact, 2 beses pa, ay hindi nyo pinaniwalaan
Pero nagpa-drug test ba talaga si President Bongbong Marcos? Tanong ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Ang tanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-scoop. Binigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang maga. Nasa PIDEA na. Meron na po. Tapos na. Ganun po. Totoo ba? Uy, scoop to. Pag-iiram ka test. Saan mo kayo nagpa-drug test? Sa hospital. Tapo. Kasi nananawagan ako, sinasabi ko, lahat katapos ng salita ng Pangulo, sabi ko, di lahat tayo, pa-drug test. O, di na ako na. So, ako na una. Kaninang umaga pa. So ayan, nagpa-drug test na po si President Bongbong Marcos at yan ay kinumpirma pa ng mga taga St. Luke's. Pero yung mga kalaban, biglang hindi naniwala sa drug test ni President Bongbong Marcos. Ang hinihiling naman nila ngayon ay hair follicle test. Itong mga senador na to, bakit hindi hair follicle test ang ginawa? Drug test lang. So hindi ba dapat hair follicle test din para patunayan ninyo na kayo ay walang bahid ng droga sa katawan? Kasi yun ang hinihiling nyo kay President Bongbong Marcos eh. Yung pala, hanggang drug test lang din ang gagawin ninyo. So, patas ba naman yon? Kung para sa inyo, ang drug test will suffice. Pero kay President Bongbong Marcos, hindi kayo naniniwala sa drug test niya. Dapat ipa-hair follicle test. Asa naman ang hustisya doon? So, tulad ng sinabi ni Amy Marcos, dapat mag-set sila ng example. Kung itong tatlong senador na to nagpa-drug test na, well, hindi ko alam kung as of this moment may ibang mga senador na ang nagpa-drug test din. Ang hinihintay ng taong bayan, hindi ko naman alam kung bakit singled out nila si Robin Padilla. So ngayon nagpa-drug test na ang mga senador natin, well, yung ibang mga senador natin, tanggap na kahit drug test lang at hindi hair follicle test, ay dapat na nating paniwalaan. Pero yung kay President Bongbong Marcos na drug test, ayaw nilang paniwalaan dahil ang gusto nila, hair follicle test. O, kayo ngayong mga DDS na ayaw maniwala sa drug test ni President Bongbong Marcos. Hikayatin nyo yung mga senador natin na magpa-hair follicle test. Until such time na ang mga senador na to o yung mga iba pang mga government officials natin ay magpa-hair follicle test din, pantay-pantay lang sila. Magpa-drug test kayo at dapat lahat paniwalaan kung nag-negative na. No questions asked dahil nagpa-drug test na siyang ginawa ng ating presidente bago pa man mag-eleksyon. So, hihintayin po natin ang lifestyle check at sasama po dyan si Vice President Sara Duterte para magkaalaman na ilabas kaya ni Sara yung kanyang salin at buksan kaya ang kanyang mga bank accounts? At susunod na kaya ang ibang mga senador natin na magpa-drug test o magyayabang sila at magpapa-hair follicle test? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.